Magandang umaga po sa inyong lahat. At happy anniversary po sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay na isang biyaya ang magkatipon-tipon, magdiwang ng sama-sama bilang isang pamayanan sa isang hapag ng Panginoon. Isang biyaya sapagkat kagabi iniisip ko, 73 years na nung itatag yung ating parokya. Meron kaya tayong kasama ngayon nung unang taon na naitatag ito? Wala po bang lagpas sa 73? Kaya kung nandito kayo sa ating 73 years anniversary, hindi lang mahaba ang buhay mo. No? Nasaksihan ng iyong mata, no? Ang paglago, ang pag-unlad, at ang pagkatagal ng simbahang at parokyang itinatag ng Diyos dito sa atin sa Paco. Gayun din naman, isang biyaya na magkatipon sa araw ng linggo bilang pamilya upang sama-samang makapagsimba. At ito ang siyang ibinibigay sa ating paalala ngayong tayo nagdiriwang ng ating anibersaryo. If we're going to ask ourselves, what sustained us as a community? What made us to reach 73 years as a parochial community? Ano ba yung sikreto? Bakit tumagal, tatagal, at magtatagal pa ang parokyang ito? Na para magang nangungusap sa atin ang mga pagbasa natin ngayong 19 na linggo sa karaniwang panahon. Ano po ang siyang pwede nating matutuhan na siyang ating dapat panghawakan sa diwa ng ating pagdiriwang? Sigurado, familiar po kayo sa panalangin bago kumain o yung tinatawag nating grace before meals. No? Ano po ba yung panalangin? No? Ang sabi ng dasal, "Bless us, O Lord, and this thy gifts, which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord." Pero alam niyo po ba, meron pong isang version ang panalangin ito. Ito po iyon. "Bless us, O Lord, and this thy gifts, which we are about to receive, and also bless those people with plenty of food, but no appetite. Bless those who has appetite, but there is nothing to eat. Thank you, Lord, because we have them both." Sa Grace Before Meals na aking binahagi, hindi lamang natin ipagpapasalamat o ilalapit sa Diyos yung biyaya ng hapag, kundi inaalala rin natin sa ating pagkain yung mga taong ang daming pagkain sa hapag pero walang appetite, hindi makakain, walang gana. At inaalala rin natin yung ang dami-daming appetite, ang laki-laki ng gana pero walang nakahain. Kaya kapag po sa susunod na pagkakataon na mag-grace before meals po kayo, tandaan niyo po iyon, magpasalamat ng 2 beses, hindi lamang sa pagkain pagsasaluhan, kundi sa malaking appetite at gana upang ito ay makain. Nakakatawa po yung panalangin sapagkat naroon yung malungkot na katotohanan na magpasa hanggang ngayon, may ilang bahagi, hindi lamang sa mundo, kundi dito sa ating pamayanan, na wala pong makain sa mesa. Nakalulungkot din, may mga taong dahil sa kanilang kalalagayan at karamdaman, kahit maraming nakahain sa mesa, wala po silang panlasa. Kung ating titignan, ang dasal na ito ay mayroong pang mas malalim na pakahulugan para sa atin. Bakit? Una, sapagkat kung inyong mapapansin, nagpapasalamat po tayo sa pagkain na tinatanggap. Pero hindi tayo nagpapasalamat sa karanasan ng pagkagutom. We pray every time that we are filled with so many food, with plenty of food, but very rare that we lift up to God our experience of hunger. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kapag busog na po tayo at patuloy pa tayong hinahainan ng pagkain, sasabihin natin, tama na. Wala na kasing paglagyan. Bakit? Busog na. Kahit po gano'ng kasarap po yung nakahain,
hindi natin ma-appreciate. Bakit? Kasi hindi na natin siya papansinin. Busog na po tayo. Pero, pansinin naman po ninyo, kapag po malaki yung gutom, kahit bahaw, kahit tira-tira, yung nasa mesa, para sa isang taong gutom, ito ang pinakamasarap. Hindi po kinakailangang imbitahan, hindi kinakailangan ng pampagana, dahil instantly, sumasarap ang pagkain. Bakit? Wala naman po sa pagkain yung gana, kundi nasa pagkagutom. Dahil gutom na gutom, sumasarap ang pagkain. Dahil gutom na gutom, napapahalagahan ang bawat kinakain. Kaya sa ganitong diwa po natin mauunawaan ang tema ng pagbasa natin ngayong ikatlong linggo na ito na napapakinggan natin na halos ang tema tungkol sa pagkain. Isa-isahin po natin kung inyong natatandaan pa. Noong unang linggo, binigyan tayo ng isang napakalaking tanda na kung saan sa tandang ito, nagpakain si Jesus ng libo-libong tao. Pangalawa, ang mga tao sumunod kay Jesus, hindi dahil sumampalataya at naniwala. Pero bakit sila sumunod? Gusto uling makalibre. Gusto uling mapakain. At ngayon naman, nasa rurok tayo ng ating pagninilay na kung saan hindi lamang tinapay na bumubusog ng tiyan ang siyang pwedeng ibigay sa atin ni Jesus. Sapagkat mismong si Jesus nagpakilala, ako ang tinapay ng buhay. Mga minamahal ko mga kapatid, tatandaan natin, yung pong pagkabusog, madali po yung matugunan. Humindi ka lamang dahil busog ka na, hindi ka na makakakain. Pero ngayon ang tanong, paano natin matutugunan yung ating sariling kagutuman? Paano tutugunan yung matinding pagkagutom na ating nararanasan? Simple lamang yung sagot. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pagkain. Tinapay na hindi lamang bubusog, kundi tinapay na papawi ng ating matinding pagkagutom. And that is how the Eucharist can make a difference into our lives. Because the Eucharist does not only satisfy, but the Eucharist, my dear friends, especially on a Sunday, always sanctifies us. Maring sasabihin ninyo, hindi mo nakakabusog, yung ganito kalaking osya na pagsasaluhan natin. But take note, hindi lang siya simpleng osya ang ating kakainin. Dahil sa ating pananampalataya, si Jesus ang tinatanggap natin. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, kung meron man tayong tanong, hindi lamang sa linggong ito, kundi katanungan na dapat natin sagutin. Ngayon tayo nagdiriwang bilang isang pamayanan ng ating anibersaryo, ay ito. Matindi rin ba yung pagkagutom natin sa Diyos? Do we also hunger for God? Yung man tipong pwede nating sabihin, ikamamatay ko kapag hindi ako nakapagsimba. Magugunaw ang mundo ko kapag hindi ako nakapagkomunyon. Mamamatay ako kapag walang Eucharistia. Ito po yung matinding pagkagutom na dapat nating matugunan. Sapagkat kung ang sagot po natin ay oo, sigurado malalim ang gutom natin. Matindi yung pagnanais natin matanggap si Jesus sa pamamagitan ng misa, sa pamamagitan ng Eucharistia. Kaya alam po ninyo, tabi-tabi po, paalala bilang inyong kura paroko. Pag po may mga makikilala ko mga kaparokya natin na hindi po nasimba, alam nyo, totoo po yun. Ngayon, puno ang simbahan. 3 gabing ating triduum, puno ang ating simbahan. Sasabihin nyo, ang dami nagsimba. Pero alam niyo, 18 po yung ating BEC. 17 ang ating barangay. Ang laki ng ating population. Pero alam niyo kung ating ititignan ng ratio ng mga nagsisimba, kumpara sa hindi, kakaunti pa po tayo. Kaya ano po yung lagi kong naiisip sa mga taong hindi po nasimba? Hindi dahil sila'y tamad.
At lalong hindi dahil sila'y masama ang ugali. Tabi-tabi, minsan pa nga po, may mga hindi po nasimba, pero mas nagsusumikap maging mabait. Pero ano po isang sigurado ko? Yung hindi po nasimba ng araw ng linggo, hindi masyadong gutom kay Kristo. Sigurado po yun. Na lagi ang sasabihin, may trabaho ako eh. Sayang naman yung kikitain ko eh. O kaya naman, may mahalaga akong lakad ngayon eh. Importante yun na dapat kong puntahan. Kaya ito po yung unang batayan. Kung matindi ang pagkagutom kay Jesus, pwede niyang sabihin, mamamatay ako kapag hindi ako nagsimba. Magugunaw ang mundo ko kapag hindi ko natanggap si Kristo sa komunyon. Kaya nga po mga minamahal kong mga kaparokya, huwag lamang po natin busugin yung ating mga sarili sa pagkaing lumilipas, sa pagkaing nauubos, sa pagkaing napapanis. Sapagkat si Jesus ibinibigay ang sarili bilang tinapay ng buhay. Tinapay na papawi hindi lamang ng ating pagkagutom, kundi papawi ng bawat pagkauhaw na ating nararanasan. Kaya ngayon ang tanong, gutom po ba kayo? Gutom ba ako? Tayo ay may mga gutom sa gutom na mundo. Lahat tayo, no? We have this insatiable desire, insatiable hunger that we experience day to day of our lives. Yung iba, gutom sa pagmamahal. Yung iba po, uhaw sa hustisya. Yung iba, naghahanap ng oportunidad upang magkaroon ng maganda at maayos na pamumuhay. Yung iba, gutom, magpasa hanggang ngayon sa literal na pagkain, sapagkat hindi man lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Yung iba, gutom sa pananampalataya. Kaya ngayon, isa lang po yung sagot. Kailangan natin ng bubusog sa atin. Pagkain na hindi lamang bubusog sa kumakalam na tiyan, kundi pagkain makapupuno ng bawat pagkagutom sa ating kalooban. Narito ang misa. Narito ang Eucharistia. Sapagkat ang misa, ang lakas ng bawat isa. Ang katawan ni Kristo ay hindi lamang po magbibigay ng lakas ng katawan, kundi ang katawan ni Jesus magkakaloob sa atin ng tatag ng kalooban. Mga minamahal kong mga kaparokya, hindi ko pwedeng ipangako sa inyo na kapag nagsimba kayo, wala nang problema. Hindi ko po pwedeng kayong lokohin na kapag kayo ay nagsimba, pag tumaya kayo sa loto, mananalo kayo. Sapagkat hindi po iyon ang pangako ng Eucharistia. Ang ipinapangako ng Eucharistia, tatatag ang ating kalooban. Anumang pagsubok na hinaharap, hindi mag-isang lalabanan. Sapagkat sa misa, sa Eucharistia, si Jesus ang lakas ng bawat isa. Pangalawa, ang misa hindi lamang lakas, kundi ang misa nagbibigay ng lasa. Naramdaman po ba natin parang may kulang sa ating buhay? Alam niyo, meron po akong kakilala, sabi niya, Father, hindi ko po alam kung ano po yung nangyayari sa kalooban ko. Hiyang-hiya po ako sa Diyos kapag hindi ako nakapagsimba ng araw ng linggo. Magandang pakiramdam. Hindi ko alam, no? Pero siguro pwede niyo pong i-check sa inyong sariling pakiramdam. Are we bothered every time we miss the chance of going to Mass, especially on a Sunday? Yung matipon talagang parang hindi kumpleto yung linggo kasi may isang misang hindi napuntahan. At dahil ang misa ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay ng aking kaibigan, ito ang siyang nagbibigay din ng lasa sa ating pananampalataya. At panghuli, ang misa hindi lamang nagbibigay ng lakas, hindi lamang pinagkukunan ng lasa, kundi ang misa nagdudulot ng ligaya. Sapagkat ang dulot ng tinapay ng buhay ay hindi lamang pagpawi sa kalam ng tiyan, kundi buhay na ganap, lubos na ligaya, at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hindi ko po alam
Pero siguro ngayong tayo may anibersaryo, pwede nyo palaging i-check at pakiramdaman. How is my heart after I have celebrated the Mass? Minsan may mga tao magsisimba out of obligation. May mga tao magsisimba dahil nakasanayan na. Minsan pa nga po, hindi ba? Hindi pa tapos ang misa, announcement pa lang, lumalabas na. But my dear friends, as we celebrate this anniversary Mass, as one community of faith, the Eucharist gives us joy that the world could never give. Kinakailangan lamang natin ng mata ng pananampalataya upang matagpuan ang ligayang dulot ng pagdiriwang ng misa. Kaya kapag po may nagtanong sa inyo, kumusta? After magsimba, ang sagot nyo, sakto lang. Gaya pa rin ng dati, baka hindi ka nagsimba. Baka hindi Eucharistia ang iyong pinagdiwang. Sapagkat ang misa, magbibigay sa atin ng lakas. Ang misa, magdudulot sa ating buhay ng lasa. At higit sa lahat, ang misa, nagbibigay ng tunay na ligaya. My dear friends, as we continue our celebration, celebrating also our 73rd anniversary, as we look back, we have come to understand and realize we have reached the 73 years not because we have been clever, but because God is wise. We have reached this year not because we have been good, but because God has been faithful. Kaya kung meron po kong isang panalangin para sa ating lahat, ngayon tayo nagdiriwang ng anibersaryo, simple po lamang. Nawa, ang bawat taga Peña Francia, ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, matagpuan sa Eucharistia ang lakas na kinakailangan. Bawat isang mananampalataya, maramdaman sa misa ang lasa at kahulugan ng buhay. Nang sa gayon, anuman ang ating pinagdaraanan, sa bawat pagdiriwang ng misa bilang isang pamayanan, makakaranas tayo ng walang hanggang ligaya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, always remember, my dear friends, the Eucharist do not only satisfy, but also the Eucharist can also sanctify. Kaya sa misang ito, muli natin pasalamatan ng Diyos sa biyaya ng anibersaryo. At hingin natin po yung biyaya na mamaya sa pagpila po natin sa komunyon. Hingin natin yung biyayang tunay na makita si Jesus doon sa kapiraso ng tinapay na ating tatanggapin. Hindi lamang bilang ostya, hindi lamang bilang simpleng apa, kundi si Jesus, ang katawan na magbibigay sa atin ng lakas, ng lasa, at ng tunay na ligaya. Amen.